Hall, hayahay sila nga makahulat sa landong sa covered court. Ako kayong kausaban kay kaning area, kaning covered court. Dili pa yun totally finish. Wala pa yun na siminto ang silong. Wala na, nagamit na ganin una sa mga activities sa senior citizen. Diya sa nag-held og meeting, they appreciate us, they appreciate the barangay hall. Simple, okay, hayag, so mayo. Especially karon nga cemented na, o kanisang covered court, wala na, dako na kayo ning natabang sa community. Gani, sa ulahing pagbisita sa Oplan Kalambuan sa barangay program, kauban kita. Dinhi sa covered court gipahigayon ang kulukabildo sa taga-barangay 20B, ingon man sa mga bisitang lideres, gikan sa kasikbit nga barangay. Apan, wala pa intawon na human ang barangay hall. Daghan pa ang kinahanglan nga buhaton una kini matapos. Aduna pay bahin sa barangay hall nga kinahanglan atimanon aron hapsay ang pagpansay-pansay sa ilang buluhaton. Di kinahanglan pa nga padak-an ang likod nga bahin sa ilang opisina kundiin nahimutang ang usa ka gamay nga kwarto kundiin sila nagatapok sa panahon sa mga panagtigom. Makahinayon man kuno sila sa ilang meeting apan luyo sa pag-anto sa kahoy nga salub nga ilang ginatingdugan ug kakulba nga basin mahugno kini. Maunang sa dili pa madugay tunga sa milyon ka pesos ang gigahin aron mapasugdan ha ang pagpasemento sa labing importanteng lawak. Kaning barangay hall area or barangay hall, dili pa jud as in ani karon. Kung mapakita na ko ang picture, kuan pa jud kanang patupad yung barangay hall lang as stock murag kanang unfinished jud. O kani lang gihapon. O kani dili pa ni simentado, wala pa nang covered court. Kuan ko usa na sa among gipaningkamutan nga magkaroon jud og barangay hall ang barangay 20B. Kung kini mahuman, wala na'y laing pang problema nga atubangon ang atong mga higala dinhi sa barangay 20-B. Ug gani, maski wala pa kini mahuman nga proyekto, mga matamis nga pulong na ang among nadawat. Dako kay mi og pasalamat ana. Walay umaga pa wala mi kinatuban ba kay kani manggod. Di na ni basta-basta mawala ba. Mga wala na lami sa barangay, kani magpabili ni siya nga kuan urag landmark or legacy. So gipasalamatan sa nako katong mga tao nga naningkamot even before us nga naningkamot sila nga mahimo na adyoy mga kausaban nga mahitabo para sa akong barangay hall ug sa among barangay. Ang saad sa mga Nograles mao ang tinud-anay nga panerbisyo publiko ug timaan ani ang mga nagkalilaing proyekto na human na ug ginasugdan pa. Hangtod sa sunod higayon, tan-awon nato ang mga proyekto mubag-o sa kinabuhi sa daghang tao. Dinhi lang sa Men at Work. Dinita mahibalo sa Kongreso sa Barangay nga ang nagahimo di ay sa dakong Christmas tree matag tuig, sakop di ay sa Barangay 20B. Sayron ta ang suki natong talan-awon matag abot sa Pasko. Barangay's Most Wanted, ang giant Christmas tree sa Barangay 20B. Sa pagsulod sa mga bulan nga ber nga magsugod sa September, dayon kita makadungog sa mga sunata mahitungod sa Christmas. Ug kay nganong dili man nga dali raman ang dagan sa mga adlaw ug Pasko na usab. Oktubre pa lang magsugod na kitag plano alang sa mga aktibidades sa Pasko, mapa-shopping man o dekorasyon. Sikat nga simbolo sa Pasko nga automatic natong gina-decorate mao ang parol ug ang Christmas tree. Ug ngano gud dili kana ang atong mga paboritong dekorasyon nga kung matauran na og Christmas lights, mapadako man og gamay, nindot gyud kining sudungon. Mapa-residential man o commercial establishments, dili magpaulahi sa mga nindot nga dekorasyon nga Christmas tree. Sama na lamang sa ginahinam-hinam sa mga motorista o musudungay ang Christmas tree sa bahada. Tuig 1995, unang misikat ang pinakaunang giant Christmas tree sa Davao. Kini gama sa Victoria Plaza Mall sa bahada nga sakop sa Barangay 20B. Sukad ni adto, parte na sa selebrasyon sa Pasko sa Davao ang giant Christmas tree na ni. Gani, pipila na ka-awards ang nadawat sa moong establisimento tungod sa tinuig nga dekorasyon ni ini. Nindot nga talan-awon ang maong giant Christmas tree. Apan dili lalim ang magtukod og ingon ni ini kadako nga dekorasyon. Matud pa, dakong kantidad ang gikinahanglan para makompleto ang mga materyales. Moabot na si Rod 800
800,000. Sa lights lang. Lights lang. Materials, labor, mga 8,000 sheets sa Christmas lights, 100 bulbs. So, i-times mo sa 8,000, 800,000 bulbs na siya. 100 bulbs. Second layer, mga 70. Third layer, mga 60. And then sa last layer, mga 20 na. Ang nagtaod, mga unong katao, ka-electrician, mga isa ka bulan pa una na humana mo. Akong usabon, gama sa bakal, wires, 8,000 set of 100 Christmas lights per set, ang gikinahanglan og 25 watts nga kapin 300 bulbs para sa muhayag pag-ayo ang Christmas tree. Ingon ni Ana, kadaghan ang ginataod nga suga. Tukaysap nga panahon ang gigahin sa preparasyon sa structure ni ini. Usa ka bulan ang gigahin aron matukod ang maong dekorasyon nga ginatrabaho sa unom ka tawo sulod sa 8 ka oras kada adlaw. Karong tuiga, Oktubre sugdan ug nahuman ni adtong Nobyembre nga tama lang sa schedule nga gipasiga sugod Nobyembre 28. Gikan alas 5 hangtod alas 10 matag gabii magsiga ang Christmas tree ug daghan na ang nagabisita o nagapapicture ilawom sa Christmas tree sama sa mga magpamilya ug magbarkada. Kaya nalipay ko nga kay o atong tanawon diri sa mall sa Davao, wala may lain siguro mall nga nagtaob ingon ani nga Christmas, giant Christmas tree. Pati mga palibot, mga lightings. Murag Victoria Plaza lang siguro. Akong giawhag ang mga katawahan sa tibuok Mindanao. Pwede silang muari sa Victoria Plaza para mutanaw sa mong giant Christmas tree o mga Christmas lights. Dili lamang ang giant Christmas tree ang makita nga dekorasyon sa Victoria Plaza Mall. Palibot sa maong mall makita usab ang gagmayng Christmas trees sa mga islands. Hasta ang mga talisay trees sa parking area gibalot sa mga Christmas lights. Karon, ang Victoria Plaza Mall ang nagpabilin nga nag-inusarang mall nga adunay giant Christmas tree. Maunang ang giant Christmas tree mao ang barangay's most wanted. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Welcome to your house. Welcome to the house of the people. Dito ho namin ginagawa ang lahat ng mga batas na tumutulong sa inyong lahat para makatayo ng isang matatag na bahay. Matatag na hanap buhay at matatag na kinabukasan. Bahay ng Pilipino, buhay ng Pilipino. Maayong adlaw ug welcome sa usa na podcast episode sa atong programang Tataki. Karong adlaw atong i-feature ang switch-on ceremony sa Oplan Kahayag Project ni Speaker Boy Nograles dinhi sa Purok 1, Barangay Balyok. Ang suga ug ang kuryente na tubig. Pinaagi sa maong programa, formal na kabitan og kuryente ang mga lumulupyo dinhi tungod sa pakigsangga sa Team Nograles sa Davao Light and Power Company. Sa dugay ng pag-antos sa mga lumulupyo dinhi, karon nahayagan na ang ilang mga panimalay. Sa tulong ni Attorney Carlo Nograles at ni Speaker Boy Nograles, nagpapasalamat kami lahat ng nakatira dito sa Purok 1, Barangay Balyok. Salamat din migdako sa iyaha, kay kung ditungod sa iyaha, di yun yung makalpot na yung mga pangandoy nga makasuga din mi dire. Ug magkadto naglagkot sa atong programa, kini si Carlo Nograles. Nakita-kita na pud ta sunod semana dinhi lang sa Tatak kay Tatak Nograles. Tig hapsay sa dalan alang sa kaugmaon. Tig patukod alang sa padayon nga pagtuon. Tig panday sa ato sa atong pagtigom-tigom. Sa serbisyo publikong gidalit ni Speaker Nograles alang sa una, ingon man sa ikaduha o ikatulong distrito, kita usa ka tig patuman sa proyektong infrastruktura. Kini si Grego Pantig, ang inyong tig. I-greet na ko akong anak na nasa Pagadian, si Ivan, akong igsuon, si
si Gaygay na ako sa Pagadian nagtudlo ug akong isa pa ka igsoon nga nasa Zamboanga si Bugay. Ako silang i-greet Merry Christmas and Happy New Year. Gipa si Garbo sa Barangay 20B nga sa kagamay sa ilang lugar. Halos tanang mga panginahanglan makitaan dayon og solusyon. Ug tungod gamay man, wala sab kaayong dagkong problema nga gisagubang ang maong barangay. Kung ikaw musuroy palibot, di ka mahasol tungod accessible kini sa mga tricycad, ingon man tricyboat ug jeep. Matud pa sa amahan sa barangay, kumpleto na sila. Jutay na lang ug wala na yuta sa Barangay 20B na dili sementado. Kung maatiman kini, sulbad na ang suliran sa mga pamilyang naa sa duha ka ali nga ang amo lang problema din kanila lang additional nga budget ug kining pagpasiminto nga kulang kay gamay naman lang gyud ang tiwasonon din Kay daghan naman ang nabuhat ni Atty. Carlo Nograles din Kinaagi siyang papa nga pagtabang. Among ganyo nga ipadayon unta niya mga kayuhan nga iyang gikuha sa among barangay. Kini nga purok 5 din sa Barangay 20. Kulang pa gyud siya og pagsiminto pero gamay na lang gyud ang mga gana nila. Mga duha ka ali lang ang kinahanglan namo nga kuan na gyud mahuman na gyud ang kuan ang iyang project namo diri. Usay man gud og kusog ang ulan mulapok mo kayo diri nya mugawas ang tubig. Ang nahuman ang kalsada dito wala na may nang pagkakuan sa mga sakyanan. Ang iyon ako si Atty. Carlo Nograles nga unta ipadayon niya ang pagsiminto kay gamay naman lang gini attorney. Una sa tanan, nalipay mig dako nga halos tanang mga request pang infrastruktura nahatag na nato dinhi sa Barangay 20-B. Ug duha na lang kaali ang gikinihanglan natong sementohon. Busa alang sa ato mga residente dinhi ayaw mo kabalaka kay ato kining tapuson sa labing daling panahon. Maayong adlaw. Welcome sa sanapod ka episode sa atong programang Tatak Kay. Karong adlaw atong i-feature ang graduation sa Ornamental Arc Welding Community-Based Training dinhi sa Barangay Talongo. Kini maong proyekto sakop lang gihapon sa Oplan Kabuhayan Program ni Boy Nograles ug sa Team Nograles kundiin nakapag-graduate kita og 119 ka trainees dinhi sa maong nga barangay. Ug kini nga mga graduates automatic na mag-qualify na makakuha og scholarship sa Shielded Metal Arc Welding pinaagi sa Team Nograles. Salamat ko kang Atty. Carlo Nograles kay isa ko sa natabangan sa iya mga programa. Natagan kong certificate sa arc welding. Nako yung plan po nga mo abroad so usa ko sana sa akong tumbong nga nag-participate ko aning programa ni Sir Carlo. Ug magkanto naglangkob sa atong programa kini si Carlo Nograles. Magkita-kita na punta sunod semana dinhi lang sa Tatak Kay. Welcome to your house. Welcome to the house of the people. Dito ho namin ginagawa ang lahat ng mga batas na tumutulong sa inyong lahat para makatayo ng isang matatag na bahay. Matatag na hanap buhay at matatag na kinabukasan. Bahay ng Pilipino, buhay ng Pilipino. Tig hapsay sa dalan alang sa kaugmaon. Tig patukod alang sa padayon nga pagtuon. Tig panday sa atop sa atong pagtigom-tigom.
Sa serbisyo publikong gidalit ni Speaker Nograles alang sa una, ingon man sa ikaduwa, ikatulong distrito, kita usa ka tigpatuman sa proyektong infrastruktura. Kini si Grego Pantig, ang inyong team. Maayong adlaw, ug welcome sa usa ka episode sa atong programang Tataki. Karong adlaw atong i-feature ang switch-on ceremony sa Oplan Kahayag Project ni Speaker Boy Nograles dinhi sa Purok 1, Barangay Balyok. Ang suga ug ang kuryente na tubig. Pinaagi sa maong programa, formal na kabitan og kuryente ang mga lumulupyo dinhi tungod sa pakigsangga sa Team Nograles sa Davao Light and Power Company. Sa dugay ng pag-antos sa mga lumulupyo dinhi, karon nahayagan na ang ilang mga panimalay. Sa tulong ni Atty. Carlo Nograles at ni Speaker Boy Nograles, nagpapasalamat kami lahat ng nakatira dito sa Purok 1, Barangay Balyok. Salamat sa dako sa iyaha, kay kung ditungod sa iyaha, di jud ni makalpot na ang mga pangandoy nga makasuga jud mi dire. Ug magkadto naglagop sa atong programa, kini si Carlo Nograles. Nagkita-kita na pagka sunod semana dinhi lang sa Tatak kay Tatak Nograles. Mga igsoon dito sa Butuan, akong mga auntie, mga uncle. Ako itong itik sila daan. Akong mga cousin. Akong igsoon sa Tagum. Tapos pagadian ako. Akong bayaw. Maukad tong atong paglibot sa Barangay 20 ug atong napamatud-an nga mapagamay man ang ilang barangay, apan patas lang gihapon ang programang nabubo sa ilaha gikan sa opisina ni Boy Nograles. Gani sila na ang nagsulti nga duha na lang kaalis ug sementado na ang tibuok Barangay 20. Wala na sila kunoy ikapangayo pa kay nahatag na halos ang tanan nga mga proyektong pang-infrastruktura. Apan padayon lang gihapon ang atong paghatag og asisan sa uban nilang mga panginahanglan. Kay mao man kana ang atong saad sa atong mga higala. Ang mintras na apata pinaagi sa programa alang sa edukasyon, panginabuhian, medikal ug uban pa, bata man o idaran matabangan. Busa kita nagapasalamat kay Barangay Kapitan Eduardo Jose Vergara, Kagawad Ricardo Pellegrino, Kagawad Antonio Acosta, Kagawad Henry Dacanay ug uban pa nato mga barangay opisyales, staff and functionaries. Busa daghang salamat sa atong mga higala nga nisubaybay sa atong programa. Daghang salamat sa akong asawa nga si Marga ug sa akong anak nga si Mateo. Ug para makita usab ang atong mga past episodes, mamahimo ko mo log on sa website carlonograles.com o makita usab kita sa Sky Cable Channel 28, NBN Channel 11, SBN Channel 7. Dili kini ang ulahi sa atong panerbisyo sa Dakbayan tungod magpadayon ang serbisyo publiko sa Team Nograles. Ug mao kini ang inyong programang puno ug tatak sa kalambuan, kini si Ching Amor. Ug ako ang inyong higala, Carlo Nograles. Kini ang programang walay gipili. Progresibo tungod ug alang kaninyo. Magpadayon sa paghatod ug kalambuan ang Kongreso sa Barangay.